For September 14, 2023 and October 3, 3, 2023. Tama. Okay. Pero, you will confirm na yung mga AOMs na yon addressed kay Respondent Vice President, attention kay Ms. Acosta at Ms. Villa del Rey. Tama ba? That's correct. In short, hindi naka-address sa'yo ang mga AOMs na sinagot mo. Tama ba? That's correct, ma'am. Noong hearing, noong November 25, 2024, sinabi mo na wala kang personal na kaalaman sa aktual na paggastos ng confidential funds ng OVP. Tama ba? Yes, ma'am. That's correct. At sa pagkakaalam mo, alam din to ng Vice President. Tama ba? Wait. Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything. Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds. Yes, ma'am. Ngayon pa man, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na bananggit mo. Tama ba? Yes, ma'am. For audit observations, ma'am, it's usually either the Assistant Chief of Staff or the Chief of Staff who Okay. responds on behalf of the agency. Okay. Regardless kung may kaalaman ang Chief of Staff at Assistant Chief of Staff, yan ang sinasabi mo. As representative of the organization, ma'am. Okay. Ngayon, ipapakita sa iyo ang mga sulat ng OVP sa COA na may petsang Oktubre 19, 2023, November 30, 2023, April 19, 2024, August 27, 2024. Ito ang naging tugon mo sa lahat ng audit observation memoranda ng Commission on Audit. Tama ba? Yes, ma'am. Just note, ma'am, that for the 3 other documents, ma'am, I'm just one of the signatories. Yes. ma'am. Yes. But a signatory nonetheless. Yes. Okay. Ngayon, sa mga AOMs na inisyo ng COA sa liquidation ng OVP para sa lahat ng quarters na iyong sinagot, pinuna nito ang mga PFP na isinumite ng OVP dahil hindi nakasaad ang tiyak na confidential activity na paggagamitan ng confidential funds. Tama ba? Based on the AOM, ma'am. Yes. At sa inyo namang sulat to the COA, yung mga sulat na you were confronted with, ipinagtanggol niyo itong PFP na ito. Tama ba? Yes. Sinabi niyo na, and I quote, there's no specific guideline on the details of confidential activities to be indicated. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Based on the annexes of the JC. ma'am. Okay. Now, you mentioned the joint circular. Now, Mr. Ortonio, may I invite you to Article 4.2 of the joint circular, which states, and I quote, all allocations of confidential funds and or intelligence funds shall be supported with a fiscal and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, activity, and project where disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based. End of quote. Sorry, ma'am, what provision again, ma'am? 4.2. 4.2. Okay, ma'am. Yes. At inaamin mo na, tulad ng pag-amin mo kanina, yung mga PFP na ito, na inyong sinumite, tanging ang isinasaad lamang ay yung mga umbrella programs, na good governance program and socio-economic delivery programs. Tama ba? Based on the documents that was prepared, ma'am, it Yes. only indicated the umbrella Okay. programs. Ngunit inamin nyo na rin nang ang dalawang ito ay mga
pawang umbrella programs lamang at may kanya-kanyang individual programs sa ilalim nito. Tama ba? Ma'am, for the programs, ma'am, that was indicated, I can say, ma'am, that there are specific programs based on the regular funding. But as to the activity, That is not the question, Mr. Ortonio. Ang tinatanong ko lamang sa inyo, yung dalawang programs na to, yung umbrella programs nito, dahil sila ay umbrella programs lamang, meron tong mga particular programs under these umbrella programs. Correct? ma'am, if we are talking about the regular budget, ma'am, yes, there are specific activities under those programs. And even, you would confirm, ikaw din ang nag-submit sa COA ng mga protective the intelligence operations reports. Tama ba? Again, ma'am, Protective intelligence operations reports or yung mga PIORs, di ba? as the I am the designated liaison officer for the confidential funds, ma'am. And yes, I submitted documents, ma'am, in a sealed envelope, ma'am. Yes. When you say documents, those documents include the PIORs. Tama ba? Kasama doon. Sa sinubmit mo, yung mga PIORs. Tama ba? Yes, ma'am, in response as an attachment to the response to the AOM. In fact, and I would assume, binasa mo rin ito, mga PIORs na to, bago mo ito sinumite. Unfortunately, ma'am, I was not able to read the reports, ma'am, because these are sealed already, ma'am. I submitted the documents only, ma'am, to the COA. Okay. Tinanong mo rin ba, sinabi mo kanina, nakikipag-coordinate ka kay La Chica, sa security officer at sa special disbursing officer. Tama ba? Yes, I Tinanong mo ba coordinated sa kanila kung ano ang nilalaman ng PIORs na ito? No, I did not anymore You did not. ask, ma'am. Okay. Now, dun sa AOMs din na iyong sinagot, pinuna din ng Commission on Audit yung line item na medical and food aid. Tama ba? Yes. At sinabi ng COA sa kanilang audit observation memoranda ng line item na ito ay hindi allowable sa gastusin ng confidential funds sa ilalim ng joint circular. Tama ba? Based on the AOM, ma'am, Yes. and we were able to send our reply to this issue or concern. And you justified the inclusion of that line item. Pinagtanggol nyo, dun sa sagot nyo sa AOMs, pinagtanggol nyo yung pagsama ng line item na ito sa inyong accomplishment reports. Tama ba? Yes, we were able to explain it through our reply. Sinabi ninyo na pinapayagan ito sa ilalim ng 4.8.4 na sumasaklaw sa purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Tama ba? Yes. And you will also confirm na itong pera, supposedly for the purchase of rentals of supplies, materials, and equipment for confidential operations, hindi kayo gumastos. Ibig sabihin, yung supposed supplies, materials, and equipment, hindi ang OVP ang bumili nito. Tama ba? Based on the information that was provided to me by the security officer, payments were made directly to the informants or the agents. At tama rin kukumpirmahin mo rin ba na wala kang nakita kahit anumang official receipt sa pagbili ng kahit alin dito sa mga tinutukoy na supplies na to? Unahin natin sa medicine. Wala kang nakitang kahit anong official receipt mula sa kahit alinmang drugstore, pharmacy, o supplier. Tama ba? I was not able to see, ma'am, any ORs. Yes. Okay. And you will also agree na
Sa pangkalahatan, ang pagbili ng gamot at pagkain ay ginagawa sa regular na proseso, pang araw-araw. Ibig sabihin, bibili mula sa sources like drugstores, pharmacy, at ang bumibili naman ay iisyuhan ng karampatang official receipt. Tama ba? Sorry, ma'am. The question, so this is in parang Purchase. the usual Yes, purchase. the usual Yes, purchase. if it's for the usual purchase, yes, bibili ka and then you are given a receipt. At hindi mo na tinanong si Miss Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili. Mga supplies na ito. Ma'am, the explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So it's the acknowledgement receipt, which is the proof of the release of the funds to the informants or the agents. In short, ang sinasabi mo, kahit si Ginang Acosta at ang Special Disbursing Officer, walang nahawakan kahit isa mang official receipt para sa supposed purchases na ito. Ma'am, as Yes. to the exactness, ma'am, no, kung meron ba silang nahawakan na official receipt, that I cannot provide an answer po. But at the end of the day, wala silang binigay sa'yo, pina-explain mo sila, pero wala pa rin silang binigay na official receipt. Kahit anong official receipt for any of these supposed purchases. Wala po silang nabigay na official receipts, ma'am, but there were acknowledgement receipts, ma'am, that were provided. You will also confirm na yung OVP, alinsunod sa mga proyekto nito, ginagawa naman ito na bumili ng mga medisina. Tama ba? Yes, we do Yes. have our funding for Yes. purchase of supplies. In fact, sa item 1, noong sulat dated August 22, 2022, humingi kayo ng 144.72 million in regular funds for the OVP's Medical Assistance Program. Tama ba? Yes, that's for the medical and burial assistance, ma'am, but that is Okay. for the regular activities of the office. At nung binili niya yon, in fact, dun sa letter ninyo dated August 22, 2022, may nilaki pa kayo na lingguhang accounting ng mga benepisyaryo ng halaga na inyong hinihingi. Tama ba? For the projection, ma'am. Yes, for the projection. Yung letter nyo din, noong September 19, 2021, kahit yun, may nakalakip na transmittal na the submitted computation and forecasting which says, and I quote, the submitted computation and forecasting the requirement for medical assistance. Tama ba? Yes, ma'am. But again, ma'am, that is for the regular activities of the office, for the medical and burial program. Okay. In short, Mr. Ortonio, maaari sana na ang OVP sa pamamagitan ng SDO ang bumili ng mga gamot at ibigay na lamang ito sa mga umano'y informants. Tama ba? Your Honor, please. Counsel? Speculative, Your Honor. Your Honor, just because the question is premised or couched as an if question doesn't mean it's automatically speculative. It only becomes speculative, Your Honor, if it requires the witness to make a conjecture without reference to any prior admitted facts, Your Honor. Your Here, Honor, if I may, With the permission of counsels, I see your point, Attorney Christine, but Mr. Ortonio, pwede din bang may binigyan kayo ng medicine, di ba? Sa regular budget ng OVP.
Yes po, we do have our medical and burial program, Your At Honor. yung binibigyan nyo ng medicine at burial program, cash out. What we do po at that time is that binibili po namin yung medicine sa partner pharmacies of the Okay. OVP, and then we release it to the clients who approach the office for medical assistance In the form of medicine na. in the form of medicine. So I presume itong binibili nyo gamit yung regular budget, may resibo to. Yes, sir. Ang ginamit nyo na pang food and medicines sa confidential fund, binigay nyo diretso sa recipient, and presumably sabi ng recipient, bibili ko ng pagkain to, bibili ko Yes. ng gamot to. Based on the information, Your Honor, provided by the security officer, that's how it was. Ganun yung procedure on how the medical and food aid So was walang done. resibo yan. Based on the information I gathered, sir, no official receipts was provided. Nakalagay ba sa acknowledgement receipt kung for food or for medicine yon o kayo na lang yung nagtali na ito food, ito medicine? Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. One last question. Yung chairs, wala ring resibo yan? Yung regarding for the chair, sir, based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs at yun yung bayad sa kanya, quote unquote. That's based on the information provided by the security officer. Just one final question, Mr. Don. So literally, may informant, imbis na bayaran ng, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir. Based on the information provided, sir. By the security officer. By the security Now, that's officer. the, yung kumbaga, yun yung kwento na binigay sa'yo. That's based, yes, that's based on the information that was provided by the At security hiwalay pa officer. yon sa pinapamigay nyo na food and medical assistance sa regular budget ng OVP. Yes, that's for the regular clients that yung public na mga clients that When you we say receive clients, not informants. Yes, sir. Clients. Yung That's correct, sir. parokyano, yung regular na nagpupunta o humihingi ng tulong o dumudulog sa OVP. Yes, that's correct, Your Honor. Your witness, counsel. Okay. I hope it gave you the opportunity to take some of the throat meds that some of the senator judges sent you. And I hope you can drink some warm water, counsel. You may continue, counsel. Yes, Your Honor, in a bit I will be asking for time to take my salabat with me, Your Honor. Yes, counsel, you may. But in the meantime, Your Honor, I'll proceed to Please continue. I'll proceed with my examination. Okay. Going back to the audit observation memoranda na kanina in-identify mo na galing sa COA. Dito sa audit observation memoranda na ito, particular the prosecution's exhibit P-I-12-A and P-I-12-B and P-I-12-E. Dito sa tatlong AOMs na to, flinag din ng Commission on Audit or pinuna din ng Commission on Audit yung payment of incentives or traveling sa mga accomplishment reports. Ayon sa COA, hindi rin ito allowable na gastusin ng confidential funds sa ilalim ng joint circular. Tama ba? That's what the AOM indicated, and we were able to send a reply as well. And in your reply, you said it is justified under 4.8.2 ng joint circular bilang rental of transport vehicle related to confidential activities. Tama ba? That's correct. Yung salitang incentives, you will admit and you will agree na hindi ito mag-a-appear sa joint circular. Ito ay sa inyong sariling piniling salita. Tama ba? Sorry again. The word incentive, hindi mo ito makikita sa joint circular. In fact, itong salita na to, kayo lang ang gumamit nito. Kumbaga, kayo ang pumili ng salitang ito na ilalagay sa accomplishment report.
Based on the JC, that's not included po. Okay. And based on the JC, yung incentives, yung salitang incentives, hindi lumalabas sa kahit anumang enumeration ng item 4.8 ng mga allowable confidential expenses. Tama ba? Based on the JC, no, it does not appear. Ngayon, nang mapuna ito ng COA sa AOM for the third quarter of 2023, saka lamang naging transportation expenses ang mga halaga na supposedly nakaalat for the supposed incentives. Tama ba? Based on the report that was shown to me earlier, yes, but again, I would not have any idea on the preparation of the utilization report. Okay. In fact, sa sagot nyo sa AOM, you invoked 4.8.2, which refers to rental of transport vehicle. At sa inyo namang sagot, sa notice of suspension, ang in-invoke nyo naman, ginamit nyo ang salitang van rentals and tracking services, correct? Yes, that's correct. And what is more, sa sagot nyo sa notice of suspension, you confirmed, and I quote, the OVP did not make any payment for incentives, correct? Based And on of the course- reply that we provided, yes, we confirm. Also, Mr. Otonio, you will confirm na in the course of your preparation, sa kurso ng pagpaprepare mo sa reply ng AOM na to, hanggang maging sa ngayon, wala kang nakita na kahit anong kontrata sa pagrenta ng sasakyan sa buong records ng OVP. Tama ba? I do not have any document po. Okay. Now, let's go to the certifications dated October 19, 2023, April 19, 2024, and August 27, 2024, which are prosecutions exhibit P-I-12-M, P-I-12-G, and P-I-12-K. Ikaw ang nagsumite ng mga certifications nito sa Commission on Audit kalakip ng inyong reply sa Audit Observation Memoranda. Yes, this is part of the attachment to the replies. At sinumitin nyo ito, sana bilang umano'y patunay ng surveillance activity. Dahil pare-parehong sinasabi ng mga nasabing certification na ito na walang untoward incident na nagawa o naganap sa implementation ng mga proyekto ng OVP at sa mga engagement mismo ng pangalawang Pangulo. Tama ba? Yes po, that's correct. In short, ginagamit nyo ang mga certification na ito bilang patunay na inyong opisina ay nagastos ng 125 million pesos. Sorry. In short, ginagamit nyo ito bilang patunay na ang nagastos na 125 million ay nagresulta na walang untoward incident na nangyari dun sa mga supposed confidential project. As provided po by the security officer, this is the document that we attach to the replies. But you will confirm that hindi mandato ng VP you will confirm na mandato talaga ng VP SPG na panatilihin ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba? That's part of the duties and responsibilities of the VP SPG. Correct. And you will also confirm na beginning October 2022 and during the entire relevant period, the Vice President already had at least 470 protective security personnel
or protective agents. Tama ba? As to the exact number, ma'am, of the VP SPG personnel, I cannot comment, ma'am, but there's a unit that handles the security of the VP, which is the BPSPG. Let me refresh your memory, Mr. Ortonio. We will be showing you your letter to the DBM dated October 11, 2022, which is Prosecution's Exhibit P-I-4-D. Yes, ma'am. Diyan sa letter na yan, humihingi kayo ng addition o ng augmentation para sa special duty allowance ng VP SPG dahil tumaas ang bilang ng security officers and security or protective agents ng Vice President. Tama ba? Yes. Sinabi mo rin dyan sa letter na yan na as of October 10, 2022, the total count per roster of troops is 473. Yes, ma'am. I Yes. mentioned, ma'am, na Yes. I can, Thank you, Mr. Ortonio. I'm satisfied with your answer. You will also confirm na nung una, humigit kumulang 95 lamang ang security personnel ng OVP. Tama ba? Kaya nga kayo humingi ng augmentation for special duty allowance dahil biglang nag-increase ito by almost 4 folds. ma'am, Tama? I can only answer for the security deployment during the term of VP Sara, ma'am.